Okay. Hello mga palangga, magandang gabi Pilipinas. Alright, so andito na naman ang inyong palangging-ging. Kumusta kayong lahat? Si Kim, gorgeous, like me. How are you, Kim? Charing Victoria, sinong ICC po yan? Ipabarang na natin. Sabi ni Ma'am Violeta, V. Perez, Dari Villapando, Rose, Moss Tunen. Yan, ang aking mga palangga. Okay, tuloy na tayo mga hitad. Si Trollbuster na laging present. Okido. Ano ang gusto niyong unahin natin? Ano ba to? 3 passport ng ICC, hawak ko. Ba't ganun? Bakit ito? Ay, mali ito. Edit natin. Hawak ko. Okay, edit natin yan. Hindi na-edit. Okay daw. Sa tingin nyo, ano itong hawak natin? Okay. Actually, itong ulat na ito, mga kababayan, October 30 pa to sinend sa akin. Sabi ko nga, nawala sa dami ng ginagawa ko. Sir, thank you na-remind mo ko. At naging busy kasi ako sa kaka-monitor ng election dito sa Amerika. Mga kababayan, pakita ko muna, patikim muna natin. Patikim, si bangag. Diba? Patikim-tikim o pasinghot-singhot. Okay, ganun lang natin. Pakita natin yung we're not supposed, teka lang. Kasi ito passport ito Okay? So, 2 British, tingnan natin. 2 British citizen, 2 Breton. Birthday, kailan to? Date of birth. Okay, wow. 1986, bata pa to. Pinanganak ng 1986. Tapos another British citizen. Alright, ipinanganak ng 1975, March 1975. At ang aking kababayan mula dito sa Amerika, ito ay, tignan natin kung anong konteksto nito mga eksena na to. Okay, tignan natin. 1966 ipinanganak. Ano ito ang hawak nating ebidensya? So mga palangga, well actually, December 2023 ko pa ito sinasabi sa inyo ang issue na ito. Napag-alaman natin, ayon sa ating source, na message tayo noong October 30. Okay, Miss Maharlika, meron po akong ibibigay na information sa inyo na pwede ninyong i-share sa inyong mga viewers regarding sa secret arrival ng mga ICC members sa ating bansa. Ito po para liputin, liputin ni Ilonggo. Ilonggo siguro to si Palangga. Para liputin o traidorin ang ating Pangulong Duterte, former President Duterte. Hi, Ma'am Parvina, how are you? Ito pong issue na ito ay patungkol sa kay House Speaker Martin Tambaluslos, who secretly arranged accommodations and security for those ICC members. Alright. Sabi ko sa kanya, nagpasalamat ako. Sabi ko, baka naman sir, pwede po kayo mag-send ng information. Kasi syempre, mahirap na yung magsalta tayo kaagad. Although, the moment na na-receive ko yung message na totoo ito. Kaya lang, syempre, kumukuha tayo ng mga ebidensya na makakapagpatunay, makakapag-corroborate sa ating information. Hindi katulad dyan ni Jay Kung Ho na chismis-chismis lang sa Quadcom. Kasi may chismis-chismis na ganon. Anyway, dadako tayo dyan mamaya. Okay, Miss Maharlika, there are several ICC teams na pumasok, okay, sequentially sa ating bayan simula pa po noong October. Okay? Sabi niya. Alright. Isa po sa investigators ay nagngangalang si William Rosato ay nasa bansa na. Nakastay po siya sa Raffles Hotel since October 29. Okay? Ang Raffles, di ko nga alam na, ang may-ari ng Raffles Hotel ay si Elizaldico.
Kayang putang inang yan ang may hawak. May-ari, according to our source. Tapos yan, sabi niya, may kasama po, okay, ulitin ko. Si Rosato ay nasa Raffles Hotel since October 29. Nasa akin yung travel record nila. With an American interpreter named Maya Bracken. And, sabi niya, another investigator named Glenn Cala na kaaalis lang po sa bansa natin. So, titignan mo tayo, bago natin tuloy-tuloy yung kanyang pasabog, mga kababayan. Tinignan ko to. Anong pangalan nito ng una niyang pinangalanan na ICC? Si William Rosato. Ayon sa kanyang record, mga kababayan, ito yung mga taga-government na nakikinig sa atin. Personal details, nakalagay dito, travel type A. Ano ibig sabihin nito? Type A personality ba ito? Kasi ginugol natin. Ang sabi dito, travel type A, travel port NAIA 1. Status A, flight number, dito siya sumakay. Flight number MH804. Actually, Googleable yan. I-Google nyo yan. MH804. Okay, ito yung pangalan niya. So, travel date October 29, 2024, 10:19, 10 p.m., 19 minutes, and 10 seconds. Dami na. 10:19, 10 p.m. Okay? Ang admit status na is EO408. Para pakita lang natin yung background ng passport para maniwala lang kayo. Pero hindi natin pwede pakita information. Ayan yung background ng passport talaga. Alright. Next. Pintahan kaya natin yung ulo niya. Pintahan natin yung ulo niya. Tingnan lang. Pipintahan ko lang yung ulo niya. Okay. Tingnan natin yung ulo niya. Paano ba natin ito pipintahan? Wag na. Sige, yun na lang. Baka mahirap na. Alright. So, ang sabi sa report ng ating puting ahas ay meron siyang Amerikanang interpreter na si Bracken Maya Destura. Okay? May bitbit siyang interpreter. Itong si Maya, what? Place of birth? Filipino-American. Okay. So, based sa kanyang passport, US passport siya. Lagay lang natin yung shadow, Hindi natin papakita yung buo. Ayan, state. Ayan, yung buo. Para lang maniwala kayo sa kay lola nyo. Ayan. Ay, tano yan? Ayan yung passport ni bakla. Okay. Tignan natin. Nationality niya is United States of America. Place of birth, I think to sa Pilipinas ipinanganak. Wait. Place of birth, Philippines. Yeah, I believe. Place of birth, Philippines. Okay, so 1966 siya ipinanganak. Okay, so yung isang kasama nila, sisend ko to kay PRRD. Mamaya. Send ko to sa lahat. Okay, lahat ng pwede nating isendan. Okay, balik tayo sa mensahe, mga hitad. Sabi ni Palangga, pinapasok ito. Okay, itong message niya. Balikan natin yung message na yun. Okay, ito ay inayos pasikreto ni Martin Romualdez. Alright, so another investigator named Glenn Cala. Si Glenn Cala, si Glenn Cala. Hindi pa natin nalaman kung ilang taon, kung ano yung niya. Glenn Cala. Who is Glenn Cala? Okay, Glenn Cala, where are you? Si Glenn Cala, or Glenn Cala Roderick Thomas, ang kanyang buong record dito. British citizen na ipinanganak noong 1986. Alright. Now, ang kanyang personal details, ang kanyang travel type A, status A. Alright. Tapos sa NAIA 1 din siya, flight number PR515. Travel date niya, ito ay 10 October 20, 2024. I'm not sure kung ang travel date ba dito dumating siya sa Pilipinas o pag-alis niya. Diba? I think dumating ito. So dumating siya sa Pilipinas. Well, I can only... Andito ba si Palangga ngayon? Alright? So ito October 20, 2024, dumating siya ng 12-10-14
6:48 a.m. Kasi kung may mga taga-immigration dyan, alam nyo itong pinagnangak ko dito. Yung taga-Amerika, o yung US citizen naman, ang kanyang travel date, October 4, dumating na siya sa Pilipinas. Kasi may dugong Pilipino siya, Destura. Okay, October 4, 2024, alas 6:02:54 a.m. dumating ng Pilipinas. Binabasa natin to, tingnan natin. Pinakataban natin si yung isang napakita nito yung isang kalbo. O yung buhok niya. Tingnan natin. Nationality, okay, ito. Pakita natin to ng bonggang-bongga. Kasi personal Ito lang para makita ninyo yung sinasabi ko. Ito pwede ko tong ipakita. Puputulin lang natin yung tatakpan ko lang. Puputulin para malaman ninyo. Itago natin yung kanyang passport. Ito, papakita ko to. Takpan natin. Itong si Glenn Kala, ito yung kanyang record ng travel niya. See that? Ayan po. Personal details. Okay, ayan yung ICC para makita ninyo. Travel date. Okay, next. Takpan lang natin ang mga hitad. Itong isa, yung taga-ICC, bakit kayo nagtatago? Di ba legit naman yung ICC? Ba't kayo nagtatago? O bakit pa sikreto? Mamaya malaman natin. Yan, yung isa, ayan, dumating siya ng, 10 October 29. Alright. Yung interpreter, si Palangga, nakababayan ko, ito yung kanyang personal details. Yan, malinaw tayo yan na legit yan. NAIA, flight number, dada. Okay. Now what? Ano gagawin natin ngayon? Hindi natin alam kung ano talagang nasa utak na bangag ni Lisa at ni Tambaluslos. Kasi mga kababayan, according to our source, ito na. Pasikreto silang pumunta sa Pilipinas. At ito ay ang nag-asikaso ng kanilang travel details, nag-asikaso ng kanilang pagpunta sa Pilipinas para mag-imbestiga o I don't know anong pakay nila talaga. According to our source, ay si Romualdez at si Zaldico. Okay. Nung dumating, itong mga members na ito, ay inilagay sila sa 5-star hotel. Doon nga sa Raffles na pagmamayari daw ito ni Zaldico. Nasa presidential suite sila. And frequently went to high-end hotel, Hotel Midas, for meetings with particular person. In and out sila doon sa kanilang hotel. In Midas, sabi niya, where they use as workplace. So doon sila nag-uopisina doon sa Midas Hotel, according to our source. The hotel reserves several presidential suites, sunset rooms, and additional rooms for transition and breakthroughs. Wait a minute. Okay. For transition and additional room for transition and breaks. Okay. Their accommodation is of highest standard with 5 to 6 securities and 4 drivers standby all day. Pera po ito ng taong bayan. Bakit mayroong 5-6 grabe close-in security at may 4 to 5 driver na naka-standby sa kanila buong araw? Sabi niya pa nga, when the members are free from work, they just hang around and went shopping accompanied by Filipino escorts. So may escort pa. And their expenses are all charged to this escort. Yung mga escort na yon, according to our source, mga tao ni Romualdez at ang nag-arrange ay si Romualdez at si Elizaldico. Sabi niya, okay, ma'am, sabi niya, mayroon pa nga pong incident na itong ICC members urinated in the neighborhood of Tambaluslos Villa, which caused neighbors complaints. So sabi niya, may pagkakataon na dinadala ni Martin Romualdez sa kanyang lugar, sa kanyang bahay, at may neighbor na nag-report, siguro nalasing, I don't know, kung sino doon sa tatlo na ipinakita natin,
hindi naman siguro yung babae, na umihi at ito ay nireport ng kanilang kapitbahay. Ang tawag sa mga ito ay mga VIP. Sarado sila, banday sarado, at ito ay pinagpaplanuhan nila kung paano panagutin for whatever reason, kung paano hilain, kung ano man ang Pangulong Duterte. Meron po, very strict po yung rules nila. Okay? Very strict ang rules nila kasi sabi ko pala sa kanya, baka naman pwede ka mga-videohan mo, sabi ko, or picture. Very strict po yung rules nila using digital devices there. Imposibleng makuha ng video. Bantay sarado po. Talagang may bodyguard. Okay? Bantay sarado sila. Okay? Pero, ito po ay labas-pasok sila sa Midas Hotel. Alright? O, ngayon. Ay, nako. Sabi ito mga palangga, nakakagalit, Miss Maharlika. Habang nagsasuffer ang ating mga kababayan sa Bagyong Christine, itong mga ICC members, okay, are feathering their nest, enjoying luxurious accommodations and services. Romualdez invest quite a lot money to serve the ICC team, which let us wonder, are these expenses covered by Martin Romualdez himself, or have they been spending the budget for flood control and relief? So Martin Romualdez owes the public an explanation. Kaya pinapasabi sa atin, so boljakin nyo yung putang inang Romualdez na yung sangkot yan sa bribery, bakit, number one, question, bakit itinatago dyan sa hotel, ginahabon nila, yun na ginahabon, tinatago nila itong mga ICC members na ito. If they are legitimate ICC members, bakit kailangan itago sa hotel? Bakit may mga bodyguard na with high-powered, security, arms, whatsoever? And bakit may shopping galore? Kasi kung ang intention mo, mga kababayan, ay mag-investigate or whatsoever, bakit shopping spree? According to our source, labas-pasok shopping spree and charge to the escort. At ang escort na nila ay mga Pilipino. At itong mga Pilipinong ito na may mga baril, may mga kasama din sila para mga staff and everything, taga-bit-bit siguro na pinamili nila, ay under sa payroll ni Romualdez, under sa payroll ng taong bayan. Kaya dapat ito yung iniimbestigahan dyan sa Quad kung bakit sikretong pinapapasok yung ICC. Actually, hindi na ako nagtataka dyan. Sinabi ko yan sa inyo noong November 18 of 2023. Remember that? Meron pa ako sinabi sa inyo na isang ICC member but I forgot. Kailangan balikan ko yung mga dokumento natin. So, talagang itong pagta-target kay Pangulong Duterte, kay Inday Sara, ay planado na ito ng mga hinayupak katulad ni Romualdez, ni Tambaloslos, ni Saldico, ni Bangag, lahat yung mga yan. Kaya gano'n na lang yung eagerness nila na pahiyain, buwisitin, balahurain ang Pangulong Duterte. Kasi recently, di ba, inibitahan nila, today, hindi dumating ang Pangulong Duterte kasi sabi na ni Pangulong Duterte na hindi yan na kailangan pang umattend dahil nasabi niya na lahat ng nasabi niya, nandyan na sa Senado, kung i-extract na lang nila yung transcript, then, sayang lang yung pera ng bayan. Dapat yung pera ng bayan inilalaan sa mga productive na mga proyekto o ibigay sa mga taong bayan na nasasalanta ng bagyo. Di ba? Parang ganun yung konteksto ng mensahe ni Pangulong Duterte. Kasi nga, itong UWAD committee na ito, talagang utos talaga ng gobyernong Bangag. Di ba? Imagine mo, bakit sekreto, Romualdez, bakit sekreto mong pinapapasok ang ICC at hawak ko yung kanilang 3 passport? Paano ko nakuha yan? Sa pamamagitan ng aking magic wand. Di ba? So these are legitimate information na kahit anong gawin yung mga hinayupak kayo, Tambaloslos, Lisa Tanas, Marcos Jr., hindi kayo makakalusot dahil hindi lahat ng nasa immigration, hindi lahat ng nasa hotel, hindi lahat ng Pilipino kaya niyong takot-takutin o kaya niyong sungal-ngalan yung bunganga nila.
May lalabas at one day, mananagot kayong lahat. Sabi ko nga, kung merong batas na gurgur, dapat lahat kayo magurgur. Sa ngalan ng batas, kabayaran ng kawalang hiyaan nyo, kahayupan nyo sa taong bayan. Tama si Palangga. Habang ang mga kapitbahay nyo, mga palangga ninyo ay hirap na hirap, binigyan lang ng 2 perasong yero ni Bangag na kahit kulungan ng aso ay hindi magkasya. Isang basong ano tawag yan? Pako. 'Di ba? 2 perasong plywood, 'di ba? Ang mga ICC members ay alagang-alaga, shopping spree with bodyguard, presidential suite. Siyempre ang nilalapang niyan bonggang-bongga at the expense of Filipino people. Kasi kung hindi yan gastos ng taong bayan, bakit sinisekreto ni Romualdez? Dapat maging proud pa sila ni Saldico. Kasi may kaibigan namin yung ICC. Kaibigan namin sila, bigyan namin sila ng bonggang-bonggang accommodation. But again, hindi po pwede yun kasi pag inilabas nila, yung pag pinablik nila, ibig sabihin ng mga palangga, talagang yung kitang-kita, kahit hindi nila ilabas, alam nyo na ang alignment o yung target o yung goal nitong mga putang inang tong Malacanang na mga addictos benedictos ay susugin, pahiyain, ikulong, gurgurin o kung anuman ang mga Duterte. Wala na tayo sa ICC eh. 'Di ba? Taliwas sa sinasabi ni Bangag na hindi tayo babalik sa ICC. Hindi na tayo miyembro diyan. 'Di ba? Hindi na. Bakit sekretong pinapapasok? Although they can come in and out sa bansa, they can have fun, travel, emote, drama, kung ano man ang gawin nila. But not to this extent na pasikreto ng ginagawa ng Speaker of the House. Okay? Speaker ng mga bangag, speaker ng mga kawatan dyan, na itatago, isa-shopping, di gwardiya, and everything, habang kayo, magdusa kayo na mga nasalanta ng bagyo sa isang basong pako para pagdugtong-dugtongin ang mga bahay ninyo dahil ayaw nyong mag-speak up day sa mga hinayupak na ito. Now what? Grabe, galit na galit ngayon nag-send sa atin. Ay, sabi niya, nakakagalit. Sabi niya, it's infuriating. Okay? That while our people are suffering from Typhoon Christine, those ICC members are feathering their nest, enjoying luxurious accommodations and services. Martin Romualdez invests quite a lot of money to serve the ICC team, which, nabasa ko na pala to. Okay, and Romualdez is secretly arranging operations with ICC, though our country didn't join. Ito na nga, nabanggit niya. ICC and Bangag recently also claimed that our government will not cooperate the investigation of ICC. Sabi niya, ano ang ginagawa nila dito, Miss Maharlika? Sabi niya, is a waste of money and betrayal of public trust, and it should be alerting to the public. Kaya ina-alert ko kayo mga palangga. Ngayon, sabi pa nga niya sa akin, Miss Maharlika, in case you don't know, Midas Hotel where the ICC, I stand corrected. Teka mo, mali ako doon sa hotel. Ang sabi ko, Raffles, di ba? Midas Hotel where the ICC members hold their meetings is owned by Elizaldico. So yung Midas pala pagmamayari niya, hindi yung Raffles. Sorry naman. Sabi niya, Miss Maharlika, ito po yung kanilang 3 passport. Ayan, ito ang passport nila. Sabi niya, I hope makatulong po yan para alam niyo sa taong bayan, please just don't share. Ganyan-ganyan. Okay? Tapos meron siya sinasabi dito, hindi ko lang alam kung sino siya kasi tinext ko siya eh. Sabi niya, I should also mention that ST is deeply involved in this matter. I don't know kung ST stands for Senator Trillanes. I don't know kung sinong ST o, I'm not sure yet. Kasi ang alam ko, si Trillanes in 2023, talagang involved, inatasan na talaga ni Lisa Tanas na i-escortan yan o alalayan yung mga ICC na yan. Sabi niya dito, Trillanes has, not Trillanes, sabi niya yung ST nga, he has been authorized by Bangag to serve as the government representative responsible for engaging with the ICC members. Ano ibig sabihin nito, palangga? So, ang mga traidor, ang traidor ninyong gobyerno
I think, talagang nilalapastangan kayo at talagang malupit ang galit kay PRRD at sa mga Duterte. Sabi ko nga sa inyo, kahit na magalit sila, buwisitin nila ng buwisitin si Pangulong Duterte, well, taliwas, dahil ang nabubuwisit sila, di ba? Hindi yan makakaapekto sa mga Duterte. Pero ang naaapektuhan, kayong mga palangga, kayong mga kababayan, yeah, I think ST si Sunny Trillanes. Oh, yeah. I think that's Sunny Trillanes, no? ST is Sunny Trillanes. Okay, mag-settle tayo dyan. Pero sabi ko sinong ST, malay ko ba kung sinong ST na yun. Pero pumasok sa isip ko si Trillanes. Baka may iba pang ST. But ganun pa man, mga palangga, Elia, yeah, you guys are right, I think. So ganun pa man, so eto, gustong ipaalam, feeling ko, itong informante natin, baka nagtatrabaho sa hotel, or baka nasa government, kasi paano nakukuha itong information? Baka taga-immigration, kasi hawak natin yung 3 passport. Ay, email ko nga dyan sa kay Inday Sara. Diba? I don't know. Mga taga-inday, mga inday-inday dyan. Inday-inday sa Balitaw. Abangan yung email. Kakabog ko to mamaya after natin mag-usap. Okay? So yun. Pinapaalarma kayo na binagasosan yung ICC, pina-shopping galore, presidential suites and everything, VIP, travel arrangement, lahat sa ngalan ng what? Pera ng bayan. Kasi bakit ito tinatago? Okay? Kaya no wonder yung Huwad Committee na yan, walang tigil sa kakapatawag kay Pangulong Duterte na meron pa daw silang, sino yun? Si Paduano ba yun? Paduano or si Fernandez na sinasabi nila mag-inhibit daw sila dyan dahil nasasangkot sila, di ba? Dahil pinangalanan sila ni Colonel Grijaldo. Pero andyan dyan pa rin ang mga ulupong. Sinasabi nila na dapat umatid si Pangulong Duterte kasi meron silang 20,000 questions kay Pangulong Duterte recently sa kanilang hearing. At ito dapat, dahil hindi umattend, mag-i-issue sila ng show cause kay Pangulong o show cause order. At lahat na lang, Duterte, putang ina, Duterte ang mga pinagsasabi nila. Ang issue nila, 48 years ago na. Pero ang issue ng lipunan, yung mga nabahaan natin, mga kawawa, mga biktima ng pang-chuchuk-chak chenis dyan, pagdudukot, kahirapan, name it, lahat na araw-araw pinag-usapan natin ng kahirapan, ayaw nilang pag-usapan sa Quadcom kasi the mastermind of all of this kadyutahan ay si Bangag, si Lisa at si Tambalusos. Yang 3 demonyong yan talaga ang what? Ang punot dulo ng kahirapan ninyo dyan sa Pilipinas. Mga palangga. Okay? Midas Hotel, alam mo ang gawin ninyo? Okay, gawin ninyo mga taga Midas Hotel. Pasimple lang kayo. Dapat kasi magtulungan tayo Kayo mga gwardya sa parking, pasimple kayo. Video-video, sid natin kay Maharlika. Okay, paglabas, video-video, okay? Kasi, alam nyo to basta nasa presidential suite sila o yung mga naka-check-in dyan, ng mga richy-bitchy. Baka nandyan kayo ngayon, baka naman or yung mga waiter o yung mga bartender o yung mga empleyado ng hotel. Baka naman, di ba, mag-video-video kayo, hindi naman kayo lahat kayang kontrolin ng mga hayop na yan. Dahil may katapusan lahat ang mga ginagawa nila, mga palangga. Di ba? May katapusan lahat to. Lalo na ngayon na presidente na si Trump. Okay? Next year pa pala. Okay? Next year pa next year pa siya mag-inaugural. So ngayon, mga kababayan, eto lahat ng kadyutahan ito ay kabulukan ng Marcos. Yung kanyang chief PNP, di ba? Na si Marbil, kung ano-ano mga pinagsasabi na ang pag-aadiktos, ang mga gumagamit daw ng pulburon katulad ng amo niya ay hindi adik, kundi kailangan lamang gumamit ng mga kung sino mang tarpulano para mag-extend ng oras. Di sila adik. Kailangan na nilang magtugong, magsinghot para magising sila o dilat ang kanilang mga mata. My God, palangga. I hope you can do something. Dahil sobra na ang kadyayupan nitong mga hitad na ito. Okay? So it's confirmed na itong si Rosato, William Rosato, ay talagang ICC, ICC member siya. Alright. Kahit i-google nyo yan. Temo, gusto mo, sabihin ko pa birthday niya
Oh, birthday niya. Oh, tingnan natin mga birthday nila. Oh, happy birthday. April 28, si William. Okay? Happy birthday. March 8 pala si William, March 8. Ang April 28 pala si Glenn. Okay? Hindi yun si Attorney Glenn, ha? Okay, si Palangga, yung kababayan ko dito sa Jamaica, yung interpreter, ang birthday niya naman is August 27. Happy birthday sa inyong tatlo. Di ba? I will send this passport. I-email ko to. Nakakagalit itong mga hinayupak na to, mga kababayan. Nakakagalit ang gobyerno ninyo. Okay? Dahil ang pakikipagsabwata nila, mga palangga, ay what? Meron silang agenda. Kasi dapat bukas yan. Lahat ng mga ganyang klase, bakit, sino ba tina-target nila? Di ba si PRRD? Si Daysara, si Bato, si Bongo? Oy, Senator Bato, Senator Bongo, ano bang ginagawa ninyo? Giatay, send ko sa inyo to para malaman ninyo. I'm serious. Okay? Kaya ngayon, actually, another issue. Dahil ito mga in-expose natin, na-expose sila, nahubaran sila lahat. Ito mo, imagine mo, meron na namang memorandum sa inyong mga PNP personnel na may memo, mga palangga, sa buong PNP na hindi pwedeng i-share ang interview ni Marbil na sinasabi niya yung mga adiktos ay hindi adik. Imagine nyo ito, mga kababayan, may memorandum. Talagang hayop to, mga to, diktador to the highest level. Remember, nung January this year, di ba? I think that was January 28 nung sinabayan nila yung Maisog. May memorandum sa lahat ng mga kapulisan na i-share ang event ni Kuting. May memorandum na huwag manood kay Boljakan ang mga police o mga men and women in uniform. May memorandum na wag gumamit ng cellphone at wag nga manood ng YouTube or Facebook. 'Di ba? Ganun ka ulul itong gobyerno ninyo. Ganun ka mga bangag. Ito yung impact ng mga addictus benedictus. Ngayon naman dahil nakikita yung paging bangag ni Marbil, kinokontrol kayo mga pulis. Sabi ko nga kayo diyan, mga supot, nagpatuli na ba kayo mga dodo? Kailan ba kayo magsasalita? Mga palangga. Kailan ba kayo magsasalita dito? Mga jutang ginimes. Nakikita nyo na kung anong kaletsihan ang ginagawa ng gobyerno ninyo, lahat na lang ng pakikipagsabwatan, pakikipagparte, pakipagtsuktsakan. Yung isa nilang alaga diyan na si Aklang Kambing. Yan, inaaratay na ni Tita Aida, niyayakap na. Ayon sa ating puting as, at least, I hope magyakapan na kayong lahat yan. Yakapin nyo na si Tita Aida at sana Tita Aida, kung naririnig mo ako, bit-bitin mo na lahat sa impyerno yung mga yan. Kasi gusto nilang maging ala Didi dito, di ba? Na, tsuktsakan blues, swing here, group tsuktsakan and everything. You know that already. Ito ang imahe ng inyong gobyernong hangal, bangag, Kaya lahat kayo kontrolin. So kaya sabi ko sa inyo, ano pa bang inaantay ninyo mga hitad? Hindi pa kayo mag-speak up? Then recently, ang inyong senador na si Gatchalian, deny pa yung mga inayupak, na fake daw yung plate number o mga records nitong Escalade na nahuli dyan sa EDSA na nag-violate ng traffic rules, di ba? Na gusto pang managasa ng ng ating traffic enforcer. Ang sabi ni Gatchalian, nasa LTO na yan. Nahuli na picturean, di ba? Tama ba? Yung tatay niyo na picturean. So nakita niyo yung mga kagahayupan ng inyong taong gobyerno? Walang sinusunod na batas. Gusto pang pumatay, gumurgur ng tao. Imagine mo, kawawang enforcer. Nagtatrabaho lang yan. Gugurgurin mo o sasagasaan mo ng ganun-ganun na lang. Tapos ayaw pang umamin na sa kanila, under sa kanya yung sasakyan. Tapos, Senado, Kongreso. Kaya dapat buwagin na yan eh. Kaya sabi ko, dapat wala tayong gobyerno. Kanya-kanya na lang tayo. Buisit. Ay, nako mga palangga. Ano sabi niya? Statement niya. Ito pala statement niya. I do not condone the traffic violations committed by the management of Orient Pacific Corporation. As a public servant for 20 years, I have always adhered to following the rules and the laws of our land. Susunod tayo sa batas sa lahat ng pagkakataon. Ito ang ating prinsipyo bilang isang lingkod bayan sa loob ng mahabang panahon. The issue is now in the
now with the Land of Transportation Office, and it's the agency responsibility to resolve the matter accordingly. So walang pag-amin. Na-video na yung tatay niyang julul eh. Walang pag-amin. So pilit nilang tinitwist ang batas. Nakita nyo, walang pag-amin. How much more yung mga behind the scenes, yung mga ginagawa ni Lisa Tanas. O di ba? Balikan natin yung tungkol sa ICC. Ang sabi ng ating informer, mga kababayan, ay inatasan ni Bangag si Trillanes. Di ba? Sabi niya, si ST, si Sonny Trillanes, na ito ay talagang involved siya dito at siya yung inauthorize ni Bangag para maging government representative. Bakit maging government representative si Trillanes? Ano ang posisyon niya? Meron ba siyang inappoint ba siya ni Bangag sa isang posisyon na isinekreto na naman sa taong bayan? Katulad ng pagsekreto ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas sa pag-appoint kay Michael Ma na pinatawag na smuggler dyan sa Congress na hindi na natuloy-tuloy hanggang ngayon dahil lingid sa kalaman ninyo, that was in 2023, January 2023, in-appoint na as special envoy to China na kasangkot, kasabwat sa kanilang mga smuggling dealing dyan. And now, ito si Trillanes. Trillanes, di ba? Nakita, inulat ng Net25 na si Trillanes ay nasa opisina ng mga chairman ng mga julul doon sa Quad Committee. Okay? At ito ay nagdidikta na i-extract. Okay? Extract. Magaling talaga yan si Lisa Tanas sa extraction eh. 'Di ba? O pangidnap or dito sa case ni Trillanes, i-extract, dukutin. It's the same thing. Pero this time ang dinudukot mga papel o yung mga transcription nung nung pinag-uusapan doon sa Quad Committee, 'di ba? So, ano doon si Trillanes? Ano ang role niya? Kasi pag public pag in-appoint ka, lahat po ng ina-appoint ng gobyerno, hindi po pwedeng i-secret na lang natin ito. Katulad ng ginagawa kay Aklang Kambing. Okay? Na nakabantay siya, may nagsabi sa akin, bawat words ko dito binabantayan ka. Hindi ka ba bakla na akla na natutuliglig yung tenga mo sa bunganga ko? Kasi never ako nakikinig sa isang taong julul na, na kawatan, binenta ang kaluluwa, di ba? O niyayakap ni Aida o whatever, kung ano pa man. Hindi ko kayang pakinggan yan. Pero according to my source, araw-araw siya nanonood. Di ba? Malapit ka na, yakapin ka na tita Aida mo at dadalhin ka na sa impyerno. Di ba? Kasi binabantayan nila yung bawat word ko para mag-file daw sila ng mga cases, hindi daw nila ako tatantanan. Eh di wag yung tantanan, hindi ko rin kayo tatantanan, mga ulol kayo. Di ba? Kayo lang ba ang pwedeng lumaban? Lalabanan namin ng mga demonyong katulad mo. Kaya ikaw, Aklang Kambing, ipagdasal mo na yung mga gamot na iniinom mo ay epekto pa yan. May effect pa. Kasi pag nababalutan ka na ng mga toxin dahil sa kalalamon mo, kalalantak mo ng nakaw sa bayan, sisingilin ka niyan, Aklang Kambing. Diba? So now, balikan natin dito. Balikan natin si Trillanes. So, isinisekreto sa inyo, ayon sa ating source, na ino-authorize siya ni Bangag Jr. Nasa Constitution ba? Anong article, Republic Act, eklabush, na inaatasan mo ang isang private citizen para makipag-connives o whatsoever man sa mga ganyang dealing. Kasi pwede namang pumasok ang ICC sa atin. Wala naman, di naman sinabi yan ni, I think that was Pangulong Duterte, no? Pwede naman silang pumasok dyan, mamasyal sila, magtanong sila, but walang responsibilidad, walang batas na pwedeng makipagsabuatan ang gobyerno sa kanila kasi wala na tayo sa ICC. So yan mga palangga. Kaya dapat, okay? Kaya dapat talaga sabi ko sa inyo mga mga uniform personnel, magpatuloy na kayo lahat. Visit. Hanggang ngayon support pa rin kayo. Well, no offense doon sa mga palangga. Alam nyo, lahat ng mga matatapang, huwag kayong ma-offend sa akin. Dahil for sure, naintindihan nyo ako. Kasi yung ibang mga natin, mga informante natin dito, they are uniform personnel na sukang-suka na. Kaya hindi ko nga alam sa inyo, sabi ko magpatuloy na kayo lahat. Kailan nyo ito tatapusin, mga akla? Kailan nyo ito tatapusin? Meron na tayong mga senyales, okay, na mga gandang mga nangyayari. Look at that. Okay?
sa pagpanalo ni Trump. Si Trump ayaw ng giyera niyan. Tandaan ninyo. Kaya yung gusto ni Bangag na makipagbang-bang-bang sa China, hindi yan mangyayari. At I hope nga, sabi ko nga, the moment na umupo si Trump next year, i-pull out niya na yung EDGA sites dyan, mga palangga. Okay? I-pull out niya na yan. Sabi ni Ines, takot na walang matanggap na retirement yung mga nasa taas, kaya wala tayong maaasahan. Pero sabi ko nga naman sa inyo, huwag kayong matakot kasi the moment na mawala yung mga bangag na yan, let's say kung sino, let's say si Inday Sara, siya naman talaga ang nasa, yung susunod dyan eh. So, i-reinstate lahat yan kung ano man yung, ang inyong benepisyo. Dahil hindi pwedeng basta-basta na lang kayong tatanggalan ng inyong benefits dahil sa kajotahan ni Lisa Tanas at ni Bangag. So far, by the way, pupunta tayo kay Lolo Trump ninyo. Ngayon, tignan natin kung ilan na nakuhang boto ni Trump. 312 Electoral College. 312 Electoral College votes, while Harris is 226 Electoral College votes. Naintindihan niyo ba yon? Pero medyo bitin yung explanation natin kagabi. Okay, let's explain it again. Diba? Pero bago tayo mag-explain dito, kasi we're learning, natututo ako sa inyo, natututo din kayo ng konti sa akin, at yung iba dyan, naa-addict na sa ngang bells ko. Okay, boljakin nyo si Saldico, boljakin nyo si Bangag, si Lisa Tanas sa kanilang mga Facebook page, si Tambalusos, na bakit sinisekreto nila itong pasok dito ng ICC at mga kababayan, naka-presidential suite, talagang alaga, the bodyguard, shopping galore and everything. I-echo nyo yan para matuliglig yung mga hayop na yan. Ngayon, mga kababayan, okay? Sabi ni my mind and me, they are trying to hold on to the grip of their power. Tapos na sila. They were given the chance to fix their mess. Okay? Sabi niya, false narrative of the Bangags, a sovereign citizen. Nawala na si Palangga. Anyway, sabi ni Ezil, pag upo ni Invis Sara, balat ng Juhay lahat ng mga buhaya na yan. Katakot-takot ang audit na gagawin ng natin ng mga yan. Yeah, we have to do it. Okay? Dito sa Pinas, sabi parang si Lenny daw si Kamala. Ano ba nagawa ni Kamala dito? Yung tawa niya, hindi ko lang kayang gayan. But anyway, she's done. Okay? Huwag natin siya pag-usapan. Pag-usapan natin si Lolo Trump. Okay? That's sobrang power, sobrang talaga siya. Sobrang lakas niya. Demo 312 ang kanyang votes. So ngayon, mga kababayan, mag-comment na kayo diyan. Explain ko pa ba kung ano yung electoral votes? Electoral College. Kasi kung ayaw nyo, hindi ko na-explain. Mag-move on na lang ako sa iba. Okay? Okay, mag-comment lang kayo dyan. Sabi ni Hello Ugata, Hello Palangga. So ngayon, mga kababayan, dami kasi nagtatanong bakit ganyan daw ang botohan dito sa Amerika iba. Okay, sabi ni Tinky, explain natin. Okay, explain natin ha. Saglit lang. So far, ilan na to si Trump? 312 electoral votes. Diba? Pinaliwanag natin kagabi na mayroong 538 na electoral college votes. Ano-ano ang 538 electoral college votes? Ito ay nagre-representa sa bilang ng mga senador at ng mga kongresista. So merong 100 senador ang Amerika na nagre-represent sa 50 states. So bawat state tigda-dalawa. At yung 435 na kongresista ay nagre-represent sa 50 states. At ang mga kongresista o yung mga representatives natin kasi kongresista ay yun yung bilang ng mga distrito. Depende sa population. Except the Washington DC, mga palangga, District of Columbia, they are not state. So meron silang 3 electoral college votes. Kaya naging 538. So ngayon, okay, ano ang nangyari dito, mga palangga?
Sabi nila kasi mga kaibigan ako, nag-usap kami, nagdi-discuss kami ng mga ganyan, mga Amerikana din. Ano ba tong electoral votes na to? Hindi natin maintindihan. So mga palangga, hindi to, mali kasi mayroon kasi ako nababasa na hindi naman binibilang ang paramihan ng popular votes sa Amerika. Okay, may ganong connotation. Hindi naman paramihan ng popular vote, ng boto. Ng popular votes, yung number of people na bumoto. So ngayon, ang mga eksena, ganun rin. Okay, ganito. Somehow, yes, but here's the thing, pating. Okay. So sa Amerika pala, mga hitad, 50 states, di ba? Yung 48 states, mga palangga, kapag nagkaroon ng election, presidential vice president, di ba? Isa lang yan, magkadikit yan. Kung sino ang makakakuha ng popular votes sa isang state, ibig sabihin, siya ang makakakuha ng electoral college votes. Example ulit natin ang California. Ang California, meron pong 54 electoral college votes. Ibig sabihin, kung sino ang makakuha ng popular votes sa California, which is si Kamala Harris ang nakakuha, automatic, base sa Konstitusyon ng Amerika, she will get automatically the 54 electoral college votes. Ang ibig sabihin niyan, mga kababayan, ay winner takes all. Sabi nga. Ngayon, mga kabalangga, 48 states yung ganyan. Sa Vegas, sa Texas, sa Florida, di ba? Kung sino ang makakuha ng popular votes, siya yung makakakuha ng electoral college votes. But mayroong 2 state na ang tawag doon sa kanila ay, kung tama yung pagkakatanda ko, proportional allocation method yung ginagawa nila sa pagbilang ng boto o kung sino ang makakuha nitong electoral college votes na ito. So ang Nebraska, merong 5 electoral college votes. Ang Maine, mayroong 4. Okay, mayroong 4, then ang Nebraska mayroong 5. Sa Nebraska, let's say for example, mga kapalangga, ang nanalo kasi meron silang 3 distrito lang, 1, 2, 3. Kunyari, ang nanalo sa unang district ay si Kamala, then second and third ay si Trump. Automatic, si Trump ang makakakuha ng, syempre 2 district na padalunan niya eh. So, ibig sabihin siya yung may popular votes. Automatic si Trump ang makakakuha ng another 2 electoral college votes, which is makakuha siya ng 4, si Kamala, 1 lang. Yun yung tinatawag nilang proportional allocation method. Whereas sa ibang 48, sa ibang states, which is 48 states, winner takes all. Kung sino ang may popular, mas maraming nakuha ng boto, siya lahat makakakuha ng electoral college votes na yun. Kaya yun yung yun yung isa. Actually, mahaba pa ito, mga chika-chika na, mga chika about, at least may konti tayong kaalaman. Di ba? Yun yung istorya na yun. Kaya, ano ba itong electoral college? Ngayon, i-explain ko lang itong kung sino ba ang bumuboto. Kasi, ang sabi dyan, hindi talaga yung mga tao yung bumuboto kung sino yung maging presidente. Somehow, yes, kasi yung electoral college votes na nakuha nila, merong mga inatasan na mga electors, both parties, Republican, Democrat. Then, dahil ngayon, tapos na yata bilangan o hindi pa tapos, nagbibilang pa rin sila, di ba, sa ibang mga state. So, merong 54 electors na sinasabi natin kagabi, sa pagdating ng December 16, first Monday after the second Wednesday of the month of December, that was December 16, ay magmi-meet up sila sa capital ng isang state, let's say, dito sa California, sa Sacramento, di ba? So, ilalagay nila lahat yung kanilang mga boto doon, yung 54, Kamala, di ba? Yung 54 electors. Isisilyado yon, ibibigay sa governor or state, sa Secretary of State. Then that December yon, December 16 parating. Then after that, ipo-forward na sa Congress. Doon na yun bibilangin, i-certify, gano'n, totoo ba, na ganyan-ganyan, na ito, legit ba itong boto na ito, check nila. So then after that, January 6, magkakaroon ng inauguration sa January 20. I can explain, mahaba, pero maiksi lang kasi, I tried to explain yung simple lang natin pagkakaintindi. Pero yun. So, again, yung popular votes is really important. Yung paramihan ng boto, importante pa rin yun kasi
kung hindi ka makakarami ng boto sa 48 states, kung hindi ka ang popular, kumuha ng popular votes, hindi mo makukuha yung electoral college votes. So yun. Although, kasi nga, yung total of number of votes, nagbe-base kasi yan sa population ng bawat state. Kaya may pagkakataon, nung Al Gore and Bush, Trump and Hillary, ay mas maraming boto si Hillary, pero nanalo si Trump with that electoral votes eklabush na yan. Okay, now, na-explain ko na. May nagtanong. So, ngayon, mga palangga, I hope naintindihan ninyo, Ferdinand Dolosa, Alan Gatchalian, sino? Si Gatchalian? Si Gatchalian ang si Gatchalian yung nahuli yung tatay niya. Okay. Then, gugurgurin natin ng isang Gatchalian. Okay. May nagurgur na tayo. Di ba? I love that. At least ngayon may nagurgur tayo. Okay. Si Adrian Kinagon, thank you so much. All right. Okay, sabi niya, it's really hard to, complicated yan. Pero 312 na raw 312 na si Trump, sabi ni Victoria Slackman. Hindi talaga mahirap talaga intindihan yon, pero pag yung intindihin mo, kaya mo rin intindihin yon. Di ba? Google ka na lang kung hindi mo naintindihan yung explanation ko. All right? So, ganun lang yon. Pero at least sa simpleng paliwanag natin, swing state. Victoria Slackman. Yun, may nagtanong. Okay, let's talk about swing state. Naririnig nyo yun, di ba? Swing state and battleground. Ang ibig sabihin nun, mga palangga, yun yung mga states na yon ay unpredictable. Ibig sabihin, hindi baluarte. Ang California kasi hindi baluarte ng isang partido. Ang California, baluarte talaga to ng Democrats. Ang Texas, baluarte ng mga Republican. So kaya yung mga kandidato, like Vice President, President, nagtututok sila dun sa swing states na yon na tinatanong ni Palangga, ni Victoria Lucky Penny, and swing states and battleground. Sige, tignan na natin kung ano yung ito. Tignan natin to, mga hitad. I-email nyo si mag-comment kayo sa mga bangag tungkol dun sa ICC, Okay, tignan natin to. For the heck. Okay, may nagtanong kaya natin sagutin. Okay. Okay, so ano-ano daw ba? Ayan. Tingnan natin si Palangga yung nagbigay sa atin ng information. Okay. So ito na. Ito yung mga tinatawag nilang battleground or swing states. Georgia, North Carolina, which is nanalo si Trump dyan. Pennsylvania, nanalo si Trump. I think Wisconsin, no? Arizona, Nevada, Michigan. So 7 yun. So doon sila tumututok, yung mga kandidato kapag eleksyon ng presidential, doon talaga sila tumututok kasi doon ay hindi nila parehong baluarte. So pag niwi-win nila yung hearts ng mga botante doon. Kaya doon sila tumututok kasi bakit pa mangangampanya si Kamala sa California? Sure win na siya. Dahil based sa mga nakaraan, sa history ng botohan, talagang laging Democrat ang nananalo dito. It's the same thing sa Texas. So ganun yun. Yun ang battleground. May tanong pa bago tayo bumalik dito sa mga bangag. Okay? Talo ang presidente. Okay? Present sa Wadcom at mga anti-Duterte vlogger, nakikipagbardagulan ako, sabi ni DDS. Yeah, June Gallardo, 7 swing states. So, ulitin natin, dahil may nagtanong, ang swing state po, yan yung mga state na hindi baluarte ng parehong kandidato. So, kailangan nilang magpa-cute-cute para makuha nila ang majority votes. Alright? Ito, tanong. Sabi ni Klong, ask ko lang, Ms. Marla, if ever ba, pwede ba magbago ang isip ng mga electoral colleges even if manalo si Trump by popularity? Pwede ba matalo? Good question yan, Klong Beltran. Okay. Yes. Pwedeng magbago ang utak ng electors. Tandaan ninyo, bawat partido, Republican, Democrat, prior to the national election, meron silang itinatalaga o ina-appoint na mga electors. Okay, good question. Let's say, for example, this is just for the heck, pero imposible ito. Kunwari lang, ang lamang ni Trump, kunwari lang, ay 10 electoral college. Okay?
10 electoral college votes. Itong 10 electoral college na to, kunyari they're also Republicans eh. They're electors from the party Republicans. Dahil siguro may galit silang kay Trump kunyari o nabayaran sila or whatsoever, pwede silang hindi iboto si Trump. Mag-a-abstain sila. So ngayon magiging hindi na lamang si Trump ng 10 electoral college votes kasi mag-a-abstain yung 10. So ano mangyayari diyan? All right? Congress magde-decide ng but ang tawag sa kanila ay faithless electors. Ibig sabihin mga julul. Ibig sabihin faithless electors, mga jutang sinimis, 'di ba? Kasi may batas yan eh na kung sino ang nanalo diyan, good question yun Palangga, Kulong Beltran. Kung sino nanalo sa state na yan, automatic yung electors na itinalaga ng Republican o ng Democrat, kailangan ilagay mo sa balota yan. Pero, that was before. At, nung time na yon parang walang parusa. But the Supreme Court issued in 2020, kung naalala ko, tama yung pagkaalala ko, in 2020, na kapag merong faithless electors, or yung mga julul na electors, na ayaw nilang iboto kasi buwisit lang sila kay Trump, ayaw nilang manalo o gusto nilang bigyan ng hardship si Trump, mag-a-abstain sila, may kaparusahan. At bawal na ngayon yan. Kasi may batas dyan na sinasabi kung sino ang nakakuha ng popularity votes dyan sa lugar na yan, sa state na yan, automatic ikaw, electors, kung 10 kayo, you have to, what? You have to elect that presidential. So yun. Okay? I hope naintindihan mo Palangga. That's my answer to you. So again, ang tawag dun sa mga electors na yon na gustong mag-abstain o ayaw sundin ng batas, faithless electors. Okay? Or julul electors ang tawag ko sa kanila. Sabi ni Rosalina, VP Sara should step up to be a leader. She already knows that BBM does not know how to be a leader. Then she should be assumed the presidency by leading the people power. We will follow her. Ayan, sana marinig tayo ni Inday Sara. Okay? Sana nga. Sabi ni Palangga, so parang useless din yung boto ng bawat individuals, madam, kasi nakabase pa rin sa mga electors ang pagkapanalo ng presidential candidate. Sabi ni May Ann answer, no, it's not. Kasi, ulitin natin mga Palangga, may 48 states, again, na ang law, kung sino ang makakuha ng pinakamaraming boto sa 48 states na yan, otomatiko makukuha niya ang electoral college votes. So, kailangan pa rin ng popularity votes kasi kung hindi man nanalo si Trump dyan sa let's say, Texas, Wisconsin, o kung saan pa mga state, hindi niya makukuha yung electoral college votes. So, kailangan pa rin ng popularity votes. Magkakatalo lang dan sa tali ng popular votes. Kasi nga, iba-iba ang bilang ng mga citizens sa iba't ibang state. At bawat state nagre-represent ng number of college, electoral college votes. Okay. Bawal daw po yung bawal daw po pag VP ang mag-lead ng ouster. Hindi naman kailangan siya mag-lead ng ouster. Speak up lang siya ng speak up. Oo, may tama ka doon. Mag-speak up lang siya. Nagsasalta naman si Inday. I think, you guys, you have to act now. Especially yung men and women in uniform. Watching from Riyadh, sabi ni Heidi Marigundon. Alright? Sabi ni Den Scorpion, swing states. I love this. Diyan nakipag-swap ng Juwaers, sinabangag. O, doon sila nag-swing. Mga swingers. Okay? And just pag-tsuktsakan. Wish ko talagang si Trump na talaga maging president, sabi ni Vilma. Ay, maliwanag na yung Palangga. Maliwanag na yon. Nag-concede na si Hitad. Maliwanag pa yun sa sikat ng araw. Nag-explain lang tayo yung mga possibility kasi meron talagang krong-krong. Hindi natin masabi yun. Kasi sa December 16 pa mag-meet up yung mga mga electors eh. Baka may makrong-krong o baka may nagpupulburon. Katulad ni Bangag, baka may nag-Coca-Cola. So, pwede talaga. Alright? Watching from Illinois. Arlene, ayan, bumoto ba kayo dyan? Okay, tignan lang natin to si Palangga. Yung nagbigay sa atin, nagtimbre sa atin. Okay? Pero you know what? Kahit ako hindi ko kabisado yung mga, Uy, ano to?
Oh, okay. Oh, may bago na nag-message sa atin. Madam, October 26 ata ng madaling araw yon, lumapag si Tambi sa New York. Pinoy na piloto ang kasama niya. Pagmamay-ari ni Lucio Tan ang private plane. They stay sa Times Square with the group. Kaya siguro baka sinundo ni Tambi, okay? Ni Tambi mismo, December 26, nakipag-usap sa kanila dito. Legit ang info kasi isa siya sa kasama sa loob ng flight. Ngayon, sabi niya, andito si Romualdez. O, ito, panibago na namang informante itong mga nakuha natin. Well, the fact, mga kababayan, okay? The fact na hawak ko yung pasaporte ng tatlo, legit yun. Nakita ko na sa inyo yung travel history nila, di ba? Travel information nila. Okay? Bawal talaga mag-lead ng people power. O hindi naman kailangan siya mag-lead ng people power. Kailangan lang kailangan na natin ng alindog ni Inday Sara. Sabi ni Marilu Watanabe, good Trump will win the election in US. He doesn't like war. He's peace-loving person. That's true. Okay, booking na ang jutang Gininang Tamba, sabi ni Baltangatan. So, tignan natin. Okay, tignan natin kasi, by the way, ulitin ko, mga palangga, lahat, hindi kailangan, lahat kayo, wherever you are, mag-i-email tayo sa Office of Donald Trump o sa mga anak niya. Basta magre-release tayo ng mga email later on. Okay? Pag nasalantan ko na yung mga email address nila, atakin nyo ang pag-email sa Trump team. Ano ilalagay nyo sa email? Depende sa iyo kung mayroon kayong personal story na patungkol kay Bangag, kung mayroon kayo na witness pictures and videos. Kasi ako medyo mahaba-haba yung litanya ko. Sisimulan ko. Sisimulan ko sa lahat ng pwede kong maibigay sa kanya with the affidavit, lahat ikukwento ko at ipipresent natin kay President Trump. Okay? I hope, di ba? Mabasa nila. So, tignan natin kung ano magiging result. Pero, mababasa at mababasa. Ayoko lang magpaka-excited. But, sabihin ko na lang. Diba? Excited ako na a friend of mine, okay? A friend of mine called me yesterday, kasi umaga na na i-connect tayo sa Republican representative. Okay? I don't know yet. I-connect daw niya tayo. So, titignan natin kung ano ang mangyayari dyan. But, kayo na mga OFW, kayo mga nasa Pilipinas, wherever you are, simulan nyo ng mag-email. Pero, Google naman yan. I-Google nyo yan, yung mga legit information dyan ni Trump. Tapos, i-attach nyo yung mga picture, yung video ni Bangag. Andyan pa naman yan yung sumisinghot. I-attach nyo yung nasa TikTok ko, yung voicemail ni Lisa. Video ni Lisa na kung saan na inaatasan niya yung asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. na i-push or i-distrong ka rin or gamitin ang kapangyarihan para i-kidnapin yung dalawang bata, with that fabricated stories, fabricated crime. So yun yung mga ilalagay niyo. But anyway, I will guide you. Right now, medyo busy-busyhan lang tayo, pero may mga tumawag na sa akin, let's do it. So yan ang gagawin natin na talagang tututukan natin, mga kababayan, ang issue na yan para malaman ni Trump na ang presidente natin ay bangag. Para, makikita naman yan. Yung Hi Louie, sabi ni Cotton Fin 25. Yeah, yung Hi Louie, yes, at yung authenticate. Well, ako na bahala, ako ang mag-forward ng authenticated yung papers. Yung result, ako na ang mag-author. Hindi ko kasi pwede i-share yun sa inyo palangga kasi meron akong pinirmahan na contract doon not to disclose on public. So, ako ang magpo-forward kay sa Trump campaign. So, magtulungan tayo. Ngayon pa lang, kung kayo ay maraming maraming mga time dyan, wala kayo masyadong ginagawa, try nyo na mag-email. Whatever message na gusto nyong i-inform. Kung yung mga pinag-uusapan natin dito, kidnapping, smuggling, lahat, may Google Translate naman yan dyan. You can use that later, para maganda sa lansa ng inyong mga mensahe. Okay? Kubalunas libre. Okay?
Tingnan natin. Ano pa yung mga issue ngayon? Sabi ni FJ's Moves, ano pong epekto, ma'am, ng pagkapanalo ni Trump sa mga Duterte? Well, para sa akin, kasi maganda yung relationship ni President Trump at ni Pangulong Duterte in the past, and they respect each other. Di ba, remember, ginines ni Pangulong Duterte si Obama dahil sa yung gusto siyang gusto nilang underdog pa rin tayo, Asong Julul, katulad ni Bangag, di ba? So I believe, kung ano yung tanong mo, ano ba magiging impact? Well, definitely, ang makikinabang niyan, si Inday Sara. At hindi sa mga Duterte magiging impact sa mga Pilipino. Bakit kamo? Trump is pro-life. Ayaw niya ng bang, bang, bang. So ang expect natin na ma-pull out yung mga sundalo dyan sa Pilipinas na sinasabi ng Bangag administration na they're there for mga disaster emergency. Pero di naman natin sila nakita sa Bicol, di ba? Sa itong nakaraang kalamidad, di naman natin sila nakita. So let's look forward na ma-pull out yan. Kasi nga, di ba, ang gusto ni Bangag ay, nagtapang-tapangan na babangbangin natin ang China. So si Trump kasi, ayaw niya makipagyera, gusto niya lang magkipagnegosyo. So, sa bang, 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 talo lahat yan. Whether anong lahi mo, talo ka dyan. Walang panalo sa pakikipagyera. Kaya ang impact niya, not only sa Pilipinas, but to the whole world. At baka i-declare ni Trump na stop na yung gera sa Israel, dyan sa Ukraine, di ba? So yan lang yung magbebenepisyo siguro sa buong mundo. Tinawagan po, sabi ni Rosario Tan, tinawagan po ni Trump si PRRD noong nakaupo si PRRD. So yeah, sabi ni Marky Mel Pretty, bang 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 talaga, as in Bangag, hayop na yan. Sana unahin po muna na i-pull out ang mga EDSA sites o yung mga palangga doon, sabi ni what's that? Ni Chen. Alright? Looking forward for the freedom of the Philippines from the Bangag and smugglers. Konting kembot na lang, mga kababayan, sabi ni Okja D. Little Lion. Ayaw ni Trump na mga bangag na criminals. Ayaw din ng bang bang bang. Economic world war ang gusto ni Trump. Gera ang ekonomiya, hindi world war, sabi ni June Gallardo. Ginordor ka na, madam, sabi ni Marky. Ginordor na ba ako? Okay. Yes. BFF sila ni Pangulong Duterte. Ibalik ang pera ng bayan na pinaghirapan, sabi ni Melba Sutcliffe. Okay? Amping, sabi ni Dynamic Force. Sabi ni Trish Ongpauco, Miss Marlica, ipadala mo book ni Attorney B. Yun na, isa pa yun ang gagawin natin. Hindi ko pa napadala ngayon, di ba? Sabi ko kanina sa inyo. Well, isa pa yan na gagawin natin. Ipapadala ko talaga yung book, kahit yung buong natitira na lang dito, ihagis ko dun sa Mar-a-Lago. Di ba? Kung pwede lang. But we will do that, mga palangga. Anyway, I hope na ma-share ninyo ang information, especially itong pagpasok ng ICC. Pinakita ko naman sa inyo yung information ng kanilang travel at ipo-forward natin, i-email natin sa Office of the Vice President. I-email natin sa kay Pangulong Duterte para baka wala pa silang kopya nitong mga taong ito, baka sakaling makasalubong ni Inday o ni Pangulong Duterte, at least kilala nila, di ba? Baka mamaya, hindi natin alam kung ano mga talagang intention ng mga yan, kasi you'll never know. Okay? I love you too. Let's share the presente. Thank you, palangga. Damam, Saudi Arabia, si Chai Shukarap TV Vlog. Thank you, palangga, sa iyo. Nag-double kayod na ang tuwadkom, sabi ni Singhots. Alright. Marlene Bernardo, Maharlika Wealth Fund, ibalik sa Land Bank and DBP. Ang dami, mga palangga na datin, pwede nating pag-usapan. Atakin si Butod pag invited si Inday Sara sa inauguration ni Lolo Trump. Alam mo, MZJ, Buckle Mayor, actually yun yung nai-imagine ko na maimbita si Inday Sara at Pangulong Duterte sa inauguration ni Trump. Pwede nating gawin niya. Well, for sure, may connection naman si Pangulong Duterte dyan dahil dating presidente yan eh. Meron yan. Yan ang pakaabangan natin. Tama ka, baka atakihin si Butod. Lalo na kung nandoon ako. Wishful thinking lang naman. Diba? Malay mo na, nandoon ako sa inauguration.
Malay mo, ma-receive yung email natin. Tapos ma-invite tayo. Eh di kabugsa ba nga yun? Anyway, so yun na lang muna mga palangga. Mag-usap-usap muli tayo. This is your Palangga Maharlika. Huwag kayong sumuko. Nakakapagod man lumaban, pero pwedeng magpahinga, tumayo, lumaban uli. Doon sa mga supot ng mga men and women in uniform, yung men lang pala, kasi yung women di naman pala nagpapa-ano yun. Yung mga men in uniform, magpatuloy na kayong mga dudong at kailangan nyo ng mag-speak up day. Again, ingat kayo. Bye. I'll talk to you later. Thank you.